Malapit na ang Holy Week kaya naman nagsisimula ng bumiyahe ang ilan sa ating mga kababayan. Ang latest sa Holy Week travels sa Agenda Report ni Paulo Barcelon live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. So Paulo, kumusta na ang sitwasyon naman dyan sa Lagusan na yan? Corina, sa ilang mga terminal na napuntahan ng news team ay may mga fully booked ng biyahe, habang dito sa PITX maging sa mga pantalan at paliparan ay nagsisimula na ring dumami yung mga biyaherong lumuluwas ng Maynila bago ang Semana Santa. Maagang nag-inspeksyon si MMDA Chairman Don Artes kasama ang HPG, QCPD at PIDEA sa mga terminal ng bus sa Quezon City. Nagsagawa rin sila ng random drug test sa mga driver at konduktor. Dito po ay gagawin natin sa iba't ibang bus terminals at bus stations at para po nga ma-ensure na ang ating po mga kababayan ay komportable at safe sa kanilang pagbiyahe pauwi ng probinsya. Sa NAIA naman, inaasahan na rin ang bulto ng mga pasahero. Taya ng airport officials, posible kasing lumampas sa 150,000 passengers per day ang dadagsa sa apat na terminal. Sabi ng New NAIA Infrastructure Corporation, mas maayos na ang parking. Kung kinakailangan magbukas sila ng 4 hours before para hindi na magpila ang mga passengers natin, ay mangyayari na yan. So with that, sa yung improvements natin sa mga parking, even at 157,000, ang confidence level namin ay mataas na walang makamanage natin ng gusto itong Holy Week season na to. Nasa 30 milyong local at international tourists naman ang inaasahan ng Tourism Department na dadayo sa iba't ibang lugar sa bansa sa Holy Week. Naka-activate na rin ang Regional Operations Centers ng ahensya para umalalay sa mga turista. Buhos na rin ng mga pasaherong ayaw makisabay sa Holy Week rush sa Batangas Port, ang pinakamalaking pantalan sa bansa. Nasa lampas 1.7 milyon na pasahero ang inaasahan ng Philippine Ports Authority mula April 12 hanggang 20 na babiyahe sa mga pantalan sa buong bansa. Simula kahapon, unti-unti nang nagkakaubusan ng tiket ng barko at fastcraft papunta sa mga tourist spot gaya ng Puerto Galera. Taya ng PPA, nasa 25,000 pasahero kada araw ang dumadagsa kapag peak season, lampas triple sa 8,000 na capacity ng terminal. Kaya inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon na gawing digital na ang ticketing system sa pantalan ng Batangas para maiwasan na ang mahabang paghihintay ng mga biyahero sa labas ng terminal. Pinasabihan ko din si GMJ, kailangan kausapin yung shipping lines with Marina na kailangan maaga magbukas, lalo na pagka Holy Week. Alam naman nilang nagdadagsaan ng mga pasero, kaya nga pinasabihan ko na rin itong mga shipping lines natin na dapat maaga magbukas. Sa PITX naman, ang ilang biyahero sinusulit na din ang Friday rush para makarating agad sa kanilang mga destinasyon. Corina, nasa 2.5 milyon na pasahero ang inaasahang dadagsa dito sa PITX mula April 9 hanggang April 23 at batay sa pinakahuling tala ng PITX Management, nasa 126,000 na yung mga pasaherong dumarating ngayong gabi at paalala ng mga otoridad at terminal officials, siguruhing maaga ang pagpunta sa iyong mga terminal, paliparan o pantalan, mag-book gamit ang online booking apps para iwas abala at hanggat maaari ay magsuot ng komportabling damit dahil batay sa magiging weekly weather forecast ng Pag-asa ay magiging mainit o maalinsangan ang ating Holy Week. Corina? So Paolo, inaasahan natin na palabas ng Metro Manila ang mga tao tungo sa kanilang mga probinsya. Ano yung mga fully booked trips at saan ba ang mga inaasahang maraming pupunta sa Holy Week? So far dito sa PITX, Corina, mga biyaheng Bicol, yung mga unti-unti nang napupuno. Sa mga bus terminal naman sa Cubao ay unti-unti na rin dumadami yung mga fully booked na biyaheng norte tulad ng Pangasinan at saka ng Cagayan. Sa mga Roro naman, yun gaya ng aking nabanggit kanina, Puerto Galera, dumadami na rin, although tuloy-tuloy na rin napupuno yung mga Roro na bumabiyahe naman ng Calapan at saka ng Abra de Ilog. Now, pagdating sa Holy Week destinations, Corina, bukod
bukod sa mga paborito ng mga turista tulad ng Bohol, Cebu, Siargao at Palawan, ay nakikita rin ng Department of Tourism na ang Camiguin, Siquijor at Cagayan de Oro ay dumadami na rin ang mga turistang bumibisita. Corina? Ayan, so mapayapang paglalakbay sa lahat. Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula sa PITX.